Isang mapagpalayang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Mga kaibigan, kaya po natin binuo yan pong Al-Fatiha ay sa kapakanan po ng ating mga kapatid na Muslim. Sapagkat nabalitaan ko dyan po sa social media na merong rally ang Berdugo, ang public enemy number 1 ng Pilipinas, ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Abay, may mga Muslim na nagrarally suporta sa kanya. Noong isang araw, tayo po ay nagsalita tungkol po sa relihiyon ng Iglesia ni Cristo, sapagkat sa akin pong sariling karanasan bilang isang veteranong mamamahayag ay napapansin ko po parati ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo sa usapin ng politika ay parati po dun sa ika nga sa amin sa English, on the side of the gray area. Parati po dun sa medyo, halimbawa, ang naglalaban ay ang nagpapagalingan halimbawa ay isang Duterte at isang Leni Robredo. Alam agad natin na ang Iglesia ni Cristo ay para kay Duterte, sapagkat yun ang masama, yun ang hindi tama, sapagkat yun ang siga. Ayaw ng Iglesia ang hindi siga-siga. Katunayan, karamihan po ng mga pulis na akin pong nakakasalamuha, parating nilang pinagmamalaki na sila Iglesia ni Cristo. Pati yung pumatay na mag-ina, ang sabi niya, Iglesia ni Cristo siya. Dinimanda po yan ng taong bayan. Isa po ako sa mga nagbulgar niyan sa DWBL, sa radio. Ngunit, habang naghihiring, siya po ay nakakulong sa kadahilanan na wala pong bailman recommended. Abay, nagkaroon na lamang po ng balita na siya ay namatay, batang-bata, namatay, therefore nawala na ang kaso. At ito ay pinagtakpan ng mga kapwa iglesia na pulis sa loob po ng National Police Commission at Philippine National Police. Hindi po sa akin galing yung mga istorya na yan. Halimbawa, yung pong revelasyon ni Police Colonel Ruyena Garma, girlfriend po yan ng Berdugo at tarantado na alkalde ng Davao City ng pangalan Rodrigo Roa Duwag Duterte. Mga kaibigan, nireveal niya na nung naging presidente, itong si Duwag Duterte, tinawagan siya. Ang sabi, pumunta ka sa akin alas 5 ng umaga. Abay, alas 5 ng umaga, ibig sabihin talaga pong may relasyon. Hindi lang pala relasyon yan. Nagkaanak pa po sila ng may depresya. Hindi po natin sinasama rito ang bata sapagkat kawawa naman. Pero nagkakadepresya sapagkat yung tatay ay masama at ang nanay ay pumapatol sa masama. Ayaw po natin ang anak ay magbunga po ng kanyang sariling sakripisyo dahil sa katarantaduhan ng kanyang mga magulang. Pero ano po ang kwalifikasyon? Ano po tinutumbok natin dito? Pinatawag ni Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ang isang police lieutenant na kanyang pinagkakatiwalaan sapagkat naanakan niya ito. Presidente ka, mayor ka muna, naanakan mo ang iyong police station commander sa Santa Ana, itong si Ruyena Garma. At ito naman si Ruyena Garma, siyempre, hiniwalay ng asawa. Ang asawa nito ay pulis din, kanyang kaklase sa Philippine National Police. Alam po ninyo ang pinag-usapan
Ang sabi sa kanya ni Duterte, sang-ayon po sa kanyang manifestasyon o revelasyon sa Quadcom, House of Representatives, SOR, ang sabi sa kanya, ihanap mo ko ng police colonel na Iglesia ni Cristo at siyang gagawin nating hawak ng double barrel. 2 barrel kasi yan. Yung isa, barrel ng tokhang na di umano, kunyari, nakikiusap, kumakatok, kaya nga tok, hangyo, Bisaya nakikiusap, kaya po, katok at hangyo, tokhang. Anong nangyayari? Sabi nga ni Mike Enriquez, mukhang hindi ho tokhang yan kasi ang nangyayari, tokbang. Pero binabagtas po natin dito ay yung po relihiyon sapagkat ang sabi ni Duterte, gusto ko yung mamamatay tao, gagawin niyang Davao model sa buong Pilipinas. Ano po ibig sabihin yan? Patay dito, patay doon. Siga-siga kasi yung demonyong si Duterte. Abay, pre-reduce naman yung pulis. Alam po ba ninyo kung sino yung pulis? Colonel Edilberto Leonardo ng PNPA. Kaklase po kay eskwela ni Lieutenant Riena Garma na naanakan, pulis na naanakan ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang napili niya na maging mamamatay tao o gawing modelo ang Davao Death Squad sa buong Pilipinas ay isang Iglesia ni Cristo. Nung ito po ay binunyag sa Senate hearing, ang sabi ni Duterte, siyempre deny. Bakit ako maghanap ng iglesia? E di sana Mormon na, e di sana Saksi ni Jehovah, e di sana Aglipay. Mga kaibigan, walang logic yan. Hindi po ganyan ang Saksi ni Jehovah, hindi po ganyan ang Aglipay, lalong hindi po ganyan yung ibang relihiyon. Ganun pa man, sa relihiyon na yan, nakikita natin walang paggalang etong si Duterte. Nung meron pong bumomba na bomba sapagkat panahon po yan ng terorismo sa Davao, yan pong St. Peter's Cathedral, dyan po sa may San Pedro Street, Davao City. Abay, ang ginawa po nitong damuhong ito, tinawag ito mga pulis. Ito po isang ayon sa testimonya ni Las Cañas. Kayo, ni Matubato, gawa ka ng team ninyo. Bombahin ninyo lahat ng moske ng mga Muslim sa Davao City. Ginawa naman nila sang-ayon kay Police Arturo Las Cañas, SPO4, Special Police Officer 4, Sargento yata yan. Anyway, mga kaibigan, ngayon, ang ating pong bansa ay nagkakaroon po ng pagkakahati-hati. Akala ninyo magkakahati-hati tayo? Yung tungo para sa tama na tinatadhana po ng saligang batas, impeachment. Abay, meron mga Pilipino lumalaban sa impeachment. Anong klaseng tao tayo, mga kaibigan? Anong klase? Hindi po tayo masyadong tao, tayo mga Pilipino. Mga bugok. Akalain ninyo may kumakampi. Sa senador, kitang-kita natin, may kumakampi pa sa impeachment. Meron pang pinapayagan na magsalita kahit na out of order ng mga Marcoleta, mga Cardema. Mga kaibigan, kaya po nating patawarin yan kasi si Marcoleta, Iglesia ni Cristo. Blind follower, fanatic. Kahit na siya ay pangit, kahit na siya ay hindi nahiya, walang karangalan, basta siya ay Iglesia ni Cristo, sapat na, kahit na walang dangal. Hindi naman nakakapagbigay ng dangal din ang kanyang relihiyon sapagkat ang pinaglalaban ng kanyang relihiyon ay krimen, kamalian, kriminal yung tao. Yan ang papanigan ng Iglesia ni Cristo. Mali po yan. At sapagkat ako po'y Muslim, hindi sapagkat ako'y Muslim, galit ako sa Iglesia. Hindi po. Nagagalit tayo sa paninindigan ng Iglesia ni Cristo na kumakampi sa mali
naninindigan sa mali, naninindigan sa madilim. Ganyan po ang record niyan kahit sa eleksyon. Nung martial law, people power, mga kaibigan, kaming mga kabataang mga kabayan, dyan po sa iglesia sa Malacanang, kami po ang unang nakapasok po ng Malacanang nung pong people power. Alam po ninyo kung sinong inabutan namin doon? Na making a last stand para ipagtanggol si Marcos. Abay, ang amin po inabutan doon ay mga iglesia ni Cristo. Nakaputi sila, meron po sila ditong emblem ng iglesia ni Cristo. Abay, yung ibang kasamahan ko nakipagsuntukan pa sa iglesia ni Cristo. Ganun pa man, hindi po tayo nagtataka dyan sapagkat meron na pong katangian ng iglesia ni Cristo na kumakampi po yan at dahil sa ganun ang kanilang paninindigan, karamihan ng kanilang mga kandidato, ang kinakampihan ay yung mga kandidato ng kadiliman o mga sindikato. Makikita po ninyo yung mga kapatiran ng Muslim, alam po nila ang ibig kong sabihin. Pag mamimili na ng isang matinong kandidato, ang dapat nilang piliin yung isasang-ayon ng kanilang pamunuan ay yung kandidato ng kadiliman, kandidato na malabo ang credential, pero pinagtutulong-tulungan nilang manalo sapagkat yan ang paninindigan at kagustuhan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, mga kaibigan, ito na mga Muslim, nabalitaan ko. Alam po ninyo, ako po ay hindi napanganak na Muslim. Pinili ko po lamang maging Muslim sapagkat nakikita ko na lahat ng eskwelahan na Kristiyano dito sa Pilipinas, yun ang pinakamahal na mga Christian school. Hindi nagbabayad ng buwis. Sila pinakamahal. Nandyan ang Kolehiyo San Agustin. Nandyan ang Ateneo de Manila, De La Salle University, Assumption Convent or colleges. Paano yung mga Catholic schools sa Kamindanawan? Nandyan ang Notre Dame. Nandyan ang mga Sacred Heart of Jesus School. At iba pang mga St. Mary's, St. Mga santo-santo, kasama ang hindi lang kasama dyan ay San Miguel Bir. Ganun pa man, ito pong mga Muslim, akalain ninyo, binomba ang Marawi City ng berdugong si Rodrigo Roa Duterte. Walang reaksyon. Ngayon, ang reaksyon nila, susuportahan si Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng paglaban sa impeachment. Ang impeachment, mga kaibigan, ang magliligtas sa bansang ito. Dito natin mapapakita kung ano ang ating paninindigan, kung mahal ba natin ang ating bansa, o tayo po ay magpapaloko na muli sapagkat yan na ang nakaugalian ng kulturang Pilipino, yang yumukod sa relihiyon, kung ano man relihiyon yan. Mali! Dapat sa ating pong talino ngayon, if you're above 21, lalo kung nag-aral ka, paano ka kakampi kay Duterte sa kanyang pagsisinungaling na kaya binomba ang Marawi City ay sapagkat meron di umano mga terorista doon, ISIS at Mauti Group, napakalaking kasaysayan ng kasinungalingan. At kinakampihan natin ito at alam ng mga Muslim yan. Nung isang araw, nakikita ko sa telebisyon, kahit na ngayon, makikita po ninyo sa social media, sinasabi ni Duterte ang kanyang nanay ay Muslim. Mali! Kilala ko ang nanay ni Duterte. Yan po ay dilawan na bagamat pareho ni Marcos at ni Ramos, sila po'y nakinabang kay Marcos nung pong panahon ng people power at kami ay nasa karsada nagproprotesta laban sa martial law. Ang nanay ni Duterte kumampi po sa amin, si Nanay Suling. Katunayan, meron po yan tawag sa akin, tinawagan ako sa radio station, sabi niya, Kawaldi, maaari ka ba magpunta ng Davao para sa ganun ay
maging guest speaker ka namin sa malaking rally namin dyan sa plaza. Gaganapin to sa Martes. Kako, opo. Wala man pong, bagamat sila ay meron pong grupo, yung Jadja, Justice for Aquino, Justice for All. Hindi po ako pinadala ng ticket. Sa sarili ko pong bulsa, nanggaling ang ticket, nagpunta po ako ron. Isa ko sa mga nagtalumpati. Kasama ko dyan sila Safiro Respicio, kasama ko si Luis Santos, kasama ko mga kaibigan Nanay Suling Roa, Solidad Roa, Duterte. Abay, nagrally po kami laban po sa diktadura ni Marcos Sr. Hindi po ako kumukover dyan. Nandiyan po yan sa aking libro. At ako po yung nanindigan. Yan po ay aking pinanindigan. Pero hindi po ako nanindigan doon bilang Muslim. Nanindigan ako bilang isang Pilipino. Diyan ang pagpapakita kung tayo ay nagmamahal sa ating bansa. Pagka merong issue na ang ating pong mga kababayan ay naduduhagi, naapi, ang ating gobyerno na abuso, tungkulin natin na manindigan, tungkulin natin pag hindi natin kayang lumaban sa pamamagitan ng armas, sa pamamagitan po ng katotohanan, tayo po ilalaban. Sabi nga ni Ninoy Aquino, nung siya ay pinatay, hindi po siya napatay, pinatay. Pagdating niya dito mula sa Amerika, meron po siyang statement. At isa bahagi ng kanyang sulat na ang bumasa po ay si Chris Aquino. Si Chris Aquino ay 12 years old pa lamang. Ang sabi kay Archibald Maclis po, sumulat niyan, "How shall freedom be defended? By truth, if it is attacked by lies. By arms, it is attacked by arms. By democratic dogma, by democratic doctrine, if it is attacked by authoritarian dogma." Ano po ibig sabihin yan? Pag sinasalakay po ng armas, tungkulin natin ipagtanggol ang katotohanan at kalayaan sa pamamagitan ng armas. Pag hindi po natin kaya sa pamamagitan ng armas, ipagtanggol natin sa pamamagitan ng katotohanan at tayo manindigan sa panig ng katotohanan. Ang katotohanan po ngayon ay nakasalalay po sa impeachment. Manindigan po tayo, sama-sama tayo. Manindigan tayo. Tayo po ay ibang klase mga tao para po tayo nagmimistura mga Dabawenyo na nakakadiri sapagkat nagkaroon ng Duterte sa Davao. Ngayon, sa Pilipinas, nagtataka ang buong mundo. Binababoy ni Duterte ang Senado, binababoy na mag-ama ang Quadcom. Meron pang pumapalakpak. Meron pang pumapalakpak sa Kongreso. Sabihin na natin, dala nila yan. Kanilang dalang pakipalakpak. Pero bakit? Bakit kayo magpapadala para pumalakpak sa mali? Para magbunyi sa krimen? Sabi nga ng kaibigan kong kapwa ko, journalist, international journalist, sabi niya, "You are a unique person, you are a unique culture. You are still smiling even if China is already invading your country. You're still smiling when your country is being insulted by the Dutertes." Nakakahiya mga kaibigan. Hindi ko masabing, hindi ko mga kababayan niya, wala akong magawa eh. Pilipino ko, talagang merong pagkatanga ang ating pundahi. At pag ikaw ay Muslim, ikaw ay kinahihiya kung maging Muslim. Pag ikaw ay kumakampi sa kasamaan, ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampon ni Robin Padilla na isang haram na Muslim, isang peking Muslim, at isang genuine na loyalist ng isang mamamatay tao, kababuy-babuyan na tao. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Duterte. At ang kanyang baboy na anak na Sara Duterte. Manindigan po tayo. Huwag po tayo magkakamali. Ito na lang pag-asa natin na maging tao. Tapos na ang Pilipino. Mga kaibigan, tayo po ay manindigan na
bilang tao na makabayan, makadiyos at makatotohanan. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Lumabang ka, bayan. Allahu Akbar.